Thank you so much, Anne. I really want to talk about the horoscope with you, but first we have more serious business because climate change continues to affect our weather patterns and water supply. The role of irrigation in ensuring food security has become more crucial than ever, and the National Irrigation Administration is at the forefront of efforts to modernize irrigation systems, boost palay production, and even prevent flooding through innovative projects. Now, joining us now is NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen to tell us more about these initiatives and how they directly impact the lives of Filipino farmers and consumers. Magandang umaga, Engineer. Welcome to Beautiful Day. Bigat po. Magandang umaga po sa atin lahat. Alright, sir. Simulan muna natin with yung role po ng NIA and helping yung rice production dito sa Pilipinas. Can you tell us a bit about yung mga recent projects ninyo na talagang masasabi natin tumutulong sa rice production, palay production dito sa Pilipinas? Wala, alam naman na po natin lahat, of course, ang mandate ng NIA ay sa irigasyon. Mag-construct tayo ng additional irrigation pa po para, para sa ating food security. Pero meron pong mga ginagawa ng NIA ngayon na talaga palagay namin ay may malaki ang impact dahil nitong first quarter pa lang nakita na natin ang effect. Tumaas talaga yung ating production. Ito po yung pagbabago natin ng ating cropping calendar. Dati, from December yung isa, June and July yung isa. Kaya lang sabi ko, yung June nating cropping calendar, yung wet season, natataon sa bagyuhan. So, iminove natin. So, ngayon, October na po tayo, ang first dry cropping namin. Ani tayo ng January, February, and then March, tanim ulit tayo. Ani ulit tayo ng June, July. So, na-increase po natin yung ating yield at ang ating cropping intensity. So, yan po ang dahilan ngayon kung bakit biglang tumaas yung ating production sa pagkain. Sir, naging iba po ba yung cropping calendar po natin that's climate change? Dahil medyo dumadami na talaga ang mga extreme weather events na nakita natin dito sa Pilipinas. Tama po yan. Ito po yung smart climate agriculture ang tinatawag natin. So, ang ginawa namin, tinignan lamang po namin kung saan pa natin dapat ipapasok yung ating cropping calendar. So, ang maganda po kasi pagka nag-double dry ka during the dry season, tataas talaga yung yield dahil maaraw, at ilalayo mo sa bagyo ang ating mga farmers, kaya lesser po ng risk. So, ito po yung ating climate change adaptation po ito. Nagpakita kami ng materials po dito galing po sa inyo na may solar-powered irrigation systems na po kayo. How new are yung solar-powered irrigation systems po ninyo, and of course, how effective is it in terms of yung benefits para sa ating mga magsasaka? Napakaganda po nito. Alam niyo po kasi lahat ng ating irrigation system sa buong bansa, may problema po kami doon sa dulo ng ating irrigation facilities dahil na lalahatin ko na, lahat ng ilog sa buong bansa ay silted. So, kinukulang na yung tubig na pumapasok sa ating mga irigasyon. Kaya nagtatayo po kami ng mga solar pump irrigation projects doon po sa ating, inilalagay namin yung solar panel kung nakikita nyo doon sa taas ng kanal para walang nasasayang na lupa. At pinapump natin yung tubig dito sa ating kanal para ma-irrigate natin yung sa dulo. May maganda po ito dahil nandiyan na yung irrigation facilities natin. Matipid po ito. Ang pagkaganyang sistema, ang nagagastos lamang po natin dyan, around 350,000 pesos per hectare lamang. Compared sa yung regular po na mag-repair tayo, may mga nasira rin kasing irrigasyon. Pag ni-repair mo yan, mga 700,000 ang cost niyan per hectare. At yung new irrigation po ay nagkukos yan ng between 1.2 to 1.5 million. Ang maganda pa po dito sa solar pump irrigation natin, sandali lang namin itong ginagawa mga 4 to 6 months compared sa mga new irrigation natin, mga 3 to 5 years yan. Kaya ramdam agad yung effect. Mura na, mabilis pang gawin, at of course, ito'y yung ating mga system, sinasabi ko nga ngayon, gagawin pa ng mga farmers dapat pag binigyan ng Philmex sila ng rice processing system, pwede rin nilang gamitin yung extra production sa kuryente para doon sa pagpapatakbo ng kanilang kiskisan. Sir, anong percent na po yung sa irrigation system po natin na naka-solar na po, and may timeline po ba kayo para i-expand yung proyekto na to?
Ano po kasi ito, yung iba po kasi natin na nilalagyan ngayon ng solar pump irrigation, ano po, Mhm, yung mga sa upland communities. Ito po yung mga hindi na isama ng National Irrigation Master Plan ng NIA mhm. noong ginawa. Kaya nagulat po ako nung pinagawan ko po ng Regional Irrigation Master Plan. Na-find out namin na meron palang around 1 million hectares na hindi nakasama doon sa master plan ng NIA. Ito po yung mga nasa upland communities, ano po. Opo. Dahil yung master plan ng NIA based lamang sa 3% slope, ibig sabihin do'n lang sa mga kapatagan yan, eh. Eh, sabi ko papaano naman yung mga farmers natin na nasa upland? So, yan po yung isang kagandahan din ng solar pump natin ngayon, yung mga individual na pumps, ano po. Yung mga Mhm, ang range ay nasa 10 to 15 hectares, individual pumps. Para po sa mga upland communities natin ito, sa talagang mahihirap na mga farmers, ano? yeah. At ito, sila pa yung nagpo-produce ng mga high value crops natin. So, malaki rin yung impact na 'to. Bibigyan ko kayo ng halimbawa 'no, yung isang project natin halimbawa sa, Occidental Mindoro, Mhm, yung mga nagtatanim ng sibuyas doon. Abay, yung isang ani lang nila sa isang ektarya, ah, aabot ng 500,000 ang income ng isang farmer doon, eh. Kung mabili mo ng mga around ₱35 per kilo mhm. yung sibuyas. Eh, isipin mo ₱35 mo lang bilhin, kikita na yung farmer natin ng halos ₱250,000. Eh, paano pa kung binili ng ₱50 yan o ₱100? Mhm. Ang laki po ng impact talaga sa ating mga farmers, itong mga solar pump irrigation. Mhm. Engineer, pag-usapan na natin yung impact ng irrigation system sa bigger part ng population in the sense na naging hot topic yung flood control as of late. Hmm, At yung irrigation oo. systems po natin, if I'm not mistaken, are actually a factor in terms of yung flood control in certain areas po. Paano Hmm. nakakatulong ang ating irrigation systems when it comes to flood water control? Napakalaking tulong po na 'to, yung ating mga dams ano po, eh, sila po yung ang maganda po kasi sa mga high dams yung impounding dam na tinatawag natin ano po, makokontrol mo yung tubig, eh. Halimbawa, alam mo na may paparating na bagyo at puno yung dam, mag-release ka lang ng tubig ano po. Halimbawa dito po sa ating Magat River, ano, Magat Dam, Mhm. at Pantabangan Dam natin. So, na po dahil po may system po kasi ang NIA ngayon, yung ating Nexus system, yung binigay ng mga, Japanese ano po, Mhm. na nape-predict namin yung babagsak na tubig sa ating, reservoir area 'no. So, 2 weeks prior alam na namin kung aapaw yung dam o hindi. So, puwede na kami mag-release ng tubig, tapos sa pagdating ho ng bagyo, hindi ho kami nagre-release. Eh, isipin niyo po, yung regular flow ng tubig halimbawa nasa 150 cubic meter per second. Alam niyo po ba pagka may bagyo ang dumarating na tubig sa ating dam ay umaabot pa ng 8,000 cubic meter per second. Mhm. Talagang kung wala yung mga dam natin diyan sa Pantabangan, kahit dito sa may Magat area, talagang matindi po ang baha sa baba. So ang dams po natin ibig sabihin multipurpose, pwede po siyang flood control, irigasyon, hydropower production, ano, yung power production natin, bulk water, yung dam natin sa Halaor, magagamit mo yan for bulk water. At aquaculture, tourism, ano po. Mhm. So dapat talaga ang investment ng gobyerno natin itong mga high dams para multipurpose siya, hindi lamang sa food security, kundi para rin po sa napakaraming bagay, power. Yung alam niyo yung Halaor Dam natin, sir, Mhm. ang maibibigay namin na para sa bulk water diyan, 10 million liters daily. Ibig sabihin, kaya namin puwede hong gamitin 'yun ng 50,000 po na katao diyan sa Iloilo para sa kanilang, inuuming tubig. Mhm. Sir, masasabi po ba natin na yung irrigation systems are actually a factor being considered sa mga budgeting ng mga lawmakers po natin when it comes to flood control? Nagiging issue nga po ang planning and of course yung budgeting, especially for future projects when it comes to flood water or rather flood infrastructure. Sa palagay niyo po ba that irrigation has not been considered as one of yung pinaka magamit natin deterrent para sa floodwaters or has it always been a part of yung mga plano talaga in terms of trying to address yung infrastructure problems po natin?
To be honest, yan po talaga ang gusto ng ating presidente. Makita niyo yung mas naunang sona niya, no? Mhm. Sinasabi niya na dapat lipat tayo sa water management, imbes na flood control lang. Kasi nga kung water management, nagagamit mo na maraming beses yung tubig, ano? Hindi lang sa flood control. Kasi ngayon nakita ng ating pangulo yung flood control halimbawa sa DPWH, yung mga dike, nagtatayo sila ng mga dike, yung Mhm. sinesemento yung gilid ng ilog ano. Mhm. Eh, ang gusto ng ating presidente, ba't imbes na dike dapat magtayo kayo ng mga, weir dams. Kasi yung weir, yung sabo dams, puwedeng gamitin yan ng NIA for diversion dam, eh. Actually meron na kaming, convergence yan ng DPWH, makikita niyo yan 'pag inaugurate ang ating pangulo. Napakaganda pong project ito. Kasi magtatayo ng highways ng weir dam o yung Sabo Dam. Yung Sabo Dam kasi sa highways ang purpose po niyan is, to control sediments, ano po. Mhm. Pero ang totoo 'pag nagtayo ka ng weir dam sa isang, ilog, eh, yan din yung diversion dam ng NIA, eh. Eh, di nakatipid na ang NIA ngayon. So ang gagastusin na lang ng NIA yung irrigation facilities o yung kanal, ano? Mhm. Mhm. Ah, in fact noong panahon po ni Secretary Babe Singson, ito po yung kanyang ano, eh, ito po yung kanyang, paboritong project doon, yung Water Management Flood Control Project, ano? Mhm. Nung ako'y mayor, beneficiary po kami diyan. Kami yung unang nakapagpatayo po ng, impounding dam ano, yung small water impounding project na tinatawag para maipon mo yung tubig kapagka umuulan and then nalalagyan namin ng tilapia, nagagamit namin for kayaking, Mhm. tourism. At pagdating po ng summer, pinapakawalan namin yung tubig para sa aming, palayan. Yung project namin sa Pigdig nung ako po'y mayor, yun po yung, unang, convergence project ng Public Works and Highways, eh. Mhm. At, inaral po ng Kongreso yan, sila Senator Marcoleta ngayon, pumunta po sa PIDIG, yung meron silang ginawa na bill, yung National Convergence, Initiative for Sustainable Rural Development. Opo. Kahit, pag-interview niyo si Senator Marcoleta, pumunta sila sa PIDIG, inaral nila yung ginawa namin doon na water management project at sabi nila yan ang solusyon para sa, mas mabisang flood control at yan din ang gusto ng ating, presidente. Kaya yung Oo. mga speech Opo. po niya minsan na sinasabi niya tungkol diyan, ay may nagawa na po kami. Siguro baka this month or next month inaugurate po ng ating pangulo yan. Alright, engineer, we're running out of time pero very Ah, interesting yung fact na na-mention niyo po na water management yung focus, hindi lang yung flood control. But before we let you go, we have to get yung opinion po ninyo sa isang issue considering yung, syempre kakasaw na lang po. Some people are wondering whether not sustainable po ba yung 20 pesos per kilo para sa kanin po when we take a look at the fact na medyo heavily subsidized po ang 20 pesos per kilo project so far. Is this sustainable po, especially sa nasasabi niyo pong na nagiging mas mura na ang irrigation for certain farmers po? sustainable po yan, sir. Para hindi ko ipoprove sa inyo sa salita, ipoprove ko sa inyo sa math, ano? Mathematics kasi yan, para ma-prove mo lahat ng bagay, eh. For Mhm. example, ito po, i-note niyo po. For example, meron kang ito kasi yung ginagawa ng NIA ngayon doon sa aming, Bagong Bayani Rice, 'di ba, may 29 pesos din kami sa NIA, ano Mhm. po. Mhm. Binibigyan namin ng 1 milyon yung ating ang ating mga Irrigators Association na seed money, 1 million ano po. At pinapautang nila 'yan, ginagamit sa kanilang, pagbili ng farm inputs. Pero ibabalik nila sa NIA 'yan ano po ng, palay. Mhm. Hindi po 'yan lahat po 'yan babayaran, ha. So 1 million ang ibabalik nila sa NIA ay, bibilhin namin yung palay nila ng 20 pesos. So kung 1 million divided by 20 pesos, so 50,000 kilograms na palay ang ibabalik po sa amin. Mhm. Kuwentahin ninyo ang formula ng NFA 63% ang recovery, di ba? Kung Mhm. 63% po ang recovery niyan, yung, 50,000 kilos times 0.63, 31,500 po na bigas. Yan po. So kung 80, ang formula po kasi ng NIA 80-20. 80% yung ibebenta namin ng tamang presyo, market price. Yung 20% yun po yung binibenta namin po ng 29 pesos. So yung 80% lamang po ng
31.5 is 25,200 kilograms. Times 42 po yan eh. 42 pesos po yung regular price. 1,058,000 pesos na po yun. Ibig sabihin, nabawi na namin yung kapital namin. Kahit nga ipamigay na namin yung 20%, ano po, ng libre, ibinabenta pa yan ng 20 pesos. Ibig sabihin, kumikita pa din. Ang message ko po dito, yung mga traders naman natin, kahit bilhin nyo naman ng 20 pesos minimum yung palay ng mga farmers natin, ibenta nyo yung 80% naman ng tamang presyo. Tapos, ibenta nyo yung 20%, ibenta nyo na ng mura. Kikita pa rin kayo eh. Mahigit pa rin 15% ang kita nyo sa isang roll ng pera ninyo. Kung 2 beses mong ni-roll yan, edi may 30% ka na. Kung ibangko mo lang yan, i-invest mo 6% lang yan, ang laki na ng kita nyo eh. Yep. Huwag yun ang pagsamantalan yung mga farmers natin. Yung tamang presyo lamang po. Engineer, we wish we had more time kasi talaga mahabang usapan talaga to. Hopefully we can have you again soon. And of course, I just want to correct myself as well. Kanina sinabi ko 20 pesos per kilo ng kanin. Bigas pala po. Bigas. Bigas po. Medyo nag-misspeak po ako. But again, once again, thank you so much, NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen for joining us today. Maraming salamat po and hopefully we get to talk to you again soon. Salamat po. Thank you po.